At samantala, sinampahan ng tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue ang dalawang kontraktor ng Ghost Flood Control Projects. Ito'y dahil sa bunoy kanilang guni-guning gastos sa ilang proyekto sa Bulacan. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Kasunod pa rin ng paghabol sa mga sangkot sa umano'y maanomalyang flood control projects, naghain ng panibagong tax evasion case ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Naghain ng BIR ng tax evasion case laban sa IM Construction Corporation at Sims Construction Trading dahil sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, aabot sa 13.8 million pesos ang kabuuang tax deficiencies ng dalawa mula sa peking gastos, underreported na kita at peking VAT declarations. Anya, bahagi ito ng paghabol sa mga kontraktor na sangkot sa ghost projects at fraudulent tax practices. Maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa, imprisonment and fine, kinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Naharap ang mga ito sa paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997, kabilang na dito ang tax evasion at willful failure to supply correct and accurate information. Anya, base sa investigasyon ng BIR, nakita na ang Sims Construction kung saan proprietor si Sally Nicolas Santos na aabot sa 6.4 million pesos ang tax liability nito para sa una at pangalawang quarter ng taong 2025. Ito'y kaugnay ng Ghost Reinforced River Wall sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan, kung saan nakatanggap ang kumpanya ng kabayaran kaugnay ng kontrata. Nag-file niya ito ng tax return at nagdeklara ng construction cost pero hindi naman nagawa ang proyekto. Habang sa IM Construction naman ay nasa 7.4 million pesos para sa huling quarter ng 2024. Lumabas sa investigasyon ng BIR na nabayaran ito para sa paggawa ng pumping station at floodgate sa Barangay Santa Rosario, Hagonoy, Bulacan, pero wala namang kahit anong istruktura ang naitayo. Kapareho ng Sims Construction Trading, nagdeklara ito ng construction cost kahit wala namang naitayo. Ayon sa BIR, ito ay ginawa para makaiwas sa pagbayad ng tamang buwis. Iniimbestigahan po natin ang lahat na posibleng involved dito sa mga flood control anomalies na ito, regardless of the personalities involved. Gusto lang po nating siguruduhin na pag nagsampa tayo ng kaso ay meron tayong maliwanag na ebidensya. Binigyang din naman ni Mendoza na kanila pang pinalawak ang audit sa iba pang kontraktor at mga individual at maghahain na marami pang kaso sa mga darating na mga linggo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.